Today's video, we're going to discuss all about the angles of elevation and depression. It's been a long time din, ano? Last vlog ko is, I'm not mistaken, it's December or November 2023. I've been busy for anything else or for with sense naman. Christmas, New Year, Valentine's, and also two two loaded works. Okay. So, yun. Ganun ang aking mga nangyari. Kaya, ngayong March na din. Also, preparing those PowerPoint presentations for the vlogs dito sa ating YouTube. So, I don't know if everyone is following on the other platforms like TikTok or Facebook page. Yung mga software na yun ay makita nyo pa rin naman sa aking website. At yung habang di pa naman ako nakapag-vlog dito ay nag-ano rin ako sa TikTok ng mga special trivias na pwede rin nyo rin maano. No, yung mga written, diba? Susuot ko siya dito. Pinakita pa. Okay. Before this conversation goes too long, or those introduction rather, so let's start this lesson. For more information, watch this video till the end. So let us start. First is we have angle of elevation. Ito yung say angle of elevation is an angle that is formed between the horizontal line and the line of sight. If the line of sight upward from the horizontal line, then the angle formed is an angle of elevation. This is, let's say, the viewer. This is the observer. And here's the angle. This is the horizontal line, of course. Pag sabi horizontal line, nakahiga lang naman yan. Then, yung nakita nyo pataas, that is the line of sight, which the observer looks upward. Okay. And the angle form is called angle of elevation. Okay. Yan. Okay, napunta tayo sa din. Di pa tayo tapos, no? Okay. Yan po yung ating angle of elevation. Ngayon, pag sabi natin angle of depression, napansin nyo yung changes ng lines natin. Kung sa angle of elevation, the observer might look upward, then while the observer looks downward, that is considered as angle of elevation. What is angle of elevation? It is the angle between the horizontal line and the observation of the object from the horizontal line. It is basically used to get the distance of the two objects, where the angle and an object's distance from the ground are known to us. Okay. Ganyan po ang ating angle of elevation sa baba. Saan ba siya madalas apply, di ba? Bawa, ito ang building, tapos ito ang observer, tumingin sa baba. That is angle of elevation. Then kapag dito naman, may apology for the like what as I were saying, kapag angle of elevation, bawal ito ang building, ito ang observer, kapag pababa yung from the land, that is the angle of elevation. Yung angle niya, di ba? What about kapag ito pa rin yung building, ito yung observer, bawa ito yung observer, tumingin ka ro dito, that is angle of elevation. Yung angle na napo-form, yun. Alright, so paano ba ano pa pinagsasasabi ko? So, let us have the application based on this problem. From a point on horizontal ground, a surveyor measures the angle of elevation of the top of a flagpole as 18 degrees and 40 minutes. He moves 50 meters nearer to the flagpole, and the measures of the angle of elevation is 26 degrees and 22 minutes. Determine the height of the flagpole. Okay. Ngayon, meron na tayong ground dito na pindot ko kasi kaya bigla lumabas. Okay, ano ba yung surveyor? Hindi yun yung nagsusurvey. Iba po yun, no? Sa civil engineering, sa civil engineers, yung parang
Yung geodetical or civil yun, basta. Yung parang siyang camera na telescope. Pero parang siyang telescope. Ito muna, yung flagpole. O, di ba? Nandiyan ang ating trademark, ating, alam niyo na, ating Philippine flag. Iyan yung surveyor. Kung makikita niyo rito, wait lang, paano ba natin, pwede ba ito i-magnify? Okay. Ayan. Dilaw siya na para siyang camera na kung saan, alam niyo na, pwede siyang maano, yung kwan. Doon ko daw kasi may sinusukat yun. No? So, yan po yung ating point. Papunta sa, yan, looking for the flagpole. Measures 18 degrees and 40 minutes. Ito yun, nandito naman. And, nag-move siya forward ng 50 meters na mas malapit. Kaya, ayun, nakita nyo malapit. Kaya, magano rin tayo ng another point. Then, ang angle naman nito ay 26 degrees and 22 minutes. Ang hinahanap natin dito, ano ang height nito? 'Di ba? Ano ang height ng ating flagpole? 'Di ba? At syempre, hindi nyo yan mako-compute kung hindi nyo i-assume yung value nitong nasa nawawala. And let us consider this as x. Now, how are we going to solve this? So, ngayon, paano yan? So, yung total niyan, di ba? Yan. Para saan po yung ginawa natin mga label na yan? Nakaperform tayo dito ng dalawang right triangle. As you can see. Alright? Alright? So, ngayon, para maano natin yan, kailangan syempre nating i-split yan. No? I-split natin yan, dapat tandaan nyo kung ano yung mga sinukat na pinaglalagay natin. Ano? Kailangan po yun. Kung paano nyo yan mako-compute. Yan, napaghiwalay na natin siya. Move natin yung camera ko. Okay. Dito ay gagawa tayo ng equation. Substitution of x's and y's. Dapat dito sa trigonometry, mabihasa nyo yung paggawa ng equation. Kasi alam ko, application yan na sa physics na static equilibrium ba yun? I'm not mistaken ba? Parang yun. Static equilibrium sa inyong physics. Spoiler, no? Okay. Let's have tangent 26 degrees and 22 minutes. Makikita nyo, bakit po tangent? Ano lang ba ang meron tayo? We have opposite and adjacent. So, katoa, opposite, adjacent, tangent. Okay. H over x is equals to h over x. Next, ito naman yung kabila. Hinanapan din natin. Tangent din. Opposite over adjacent. Paano po kayo gagawin natin dito? Ngayon, isa dyan sa dalawang pwede yung simplify. Ito gusto ko. Yung height, hinanap natin, di ba? Inalis ko lang yung ilalim ng x, then ayan. Gets po. Dito naman, paano ginawa ko sa kabila? Ano kaya ang ginawa ko sa kabila? Ang ginawa ko rito, yung h dito, sinubstitute ko as ito. No? Baka magtaka kayo kung bakit. Kailangan, ano yan simplification, substitution, get the correct answer, then substitute. Ganon lang, no? Pabali-baligtad lang, parang trading. Ganon. Okay. Ngayon, ang susunod na mangyayari dyan, yung 50 plus x, imumultiply nyo rito. At itong mangyayari dito sa substitute aid, distribute yung tangent 18 degree 40 minutes times 50 times x. Ayan po. Diba? Makikita nyo. Ngayon, pinagsama natin yung parehong may x. Ito nilipat ko doon. Kaya ayan, tinranspose ko. Pwede naman yung ito magiging negative to anyway. This is negative, sorry. May apologies. Pero kahit naman na lumabas yun pa rin naman.
Na-try ko na sa calcul yan eh. Namalila ko ng pag-input. Kailangan negative to. Kasi ito, nilipat nyo kasi to positive. Then, nilipat nyo doon, magiging negative. Okay, yan po ang lalabas natin, no? Here, we have 107.01 meters. Actually, yan din po yung lumabas sa aking result, no? Kahit nung, nakalimutan ko lalagyan ng negative dyan sa ating kwan. Okay, H equals X tangent 26 degrees and 22 minutes. Ngayon, dyan nyo sa substitute yan. Times nyo dyan. Ano yan? Kailangan nyo ng calculator, syempre. Then, ang lalabas po ay 53.04 meters. Syempre, kailangan may meters tayo. Kasi mapapansin nyo, may unit naman tayo dito, di ba? Meters. Kasi, di ba, sa iba kasi, kahit gaano pa katama ang computation nyo at gaano pa katama ang sagot nyo, no matter how accurate is that, as long as you don't have the unit indicated on your answer, considered wrong. Ganun din. Next, proceed tayo sa next problem. From a third floor's window, 4.2 meter above horizontal ground, angle of depression of the roof of a building across the road is 24 degrees, and the angle of elevation of the top of the building is 34 degrees. Determine the width of the road and the height of the building and correct to the nearest centimeter. Nearest centimeter means nearest hundreds. Okay. Kasi, di ba, in 1 meter, we have 100 centimeters. Na-discuss ko yun sa ating unit of conversion. Kung napanood nyo. O sa mga baguan pa lang, may technique doon. May metric ruler doon, di ba? Merong from millimeters to kilometers. Like millimeters, centimeters, decimeters, meters, decameters, hectometers, kilometers. May pa nga yan eh. Gigameter, megameter, gigameter. Yung mga ganon. Balik tayo dito. Gawa tayo ng road. Ito ang building natin. From third floor's window, ito yon, di ba? Huwag nyo pansin yung kabilang building. Ano lang yan? From the other building, di ba? Okay. This measures 4.2 meter. Partial. From the ground to the third floor's window. Yan. Ito yung ating line. Horizontal line. Okay. Mula dyan, ang sukat dyan ay 24 degrees. Sabi, angle of depression, di ba? Pag sabi natin angle of depression, syempre yung line of sight pababa. Next, angle of elevation. Sabi rito, ang sukat niyan ay 34. Di ba? Ngayon, ang hinahanap natin dyan, width of the road between the two buildings and the height of the other building. Or the height of the building. Kasi, ano lang sila, pantay lang sila dyan. Pantay lang. No? Ngayon, magano tayo point A, ito kung makikita. Point A, point B, point C, point D, point E. Then, gawa tayo ng dalawang triangle. Para saan kayo mapagagawa natin pointy-pointy na yan? Tingnan natin. Kung ngayon, meron naman na tayo ang hinahanap dyan ay yung ayan. Mapapansin nyo, pinag-iwalay natin triangle kasi nag-form tayo na ulit ng dalawang triangle eh. Yung A, nilabel ako lang kasi para naka-intersect sila, ano sila tawag dito? Nakamatay tawag dun. Yung same, nag-share sila ng vertex, tama, vertex. I forgot what is that. Adjacent, I guess, or intersection. So, comment down kung alin dun sa dalawa. Okay, balik tayo, balik tayo dito. Ngayon, dito, gagawa tayo ulit ng equation. At paano nagkaroon ng h minus 4.2 dito? Paano kaya? Balikan natin. Yung minus 4.2, ito yon h.
minus 4.2. Kasi ito yung total eh. Ito meron tayong 4.2. Same sila, na-project yung 4.2. Anong sukat nito? Siyempre, ma-minus nyo yung total sa given na partial. Ganun lang po yung ginagawa kapag ka ganun. That's why we have here h minus 4.2. Got an equation. Tangent ulit. Bakit? Wala man tayong hypotenuse eh. Opposite and adjacent lang. Adjacent, that is W from the angle theta, which is 24. Okay. Excuse me. Next, ito naman. Yung 34 degrees, yung opposite, saka adjacent. Okay, ito pala. Inano muna natin, cross multiply, divide nyo to, parang pinagbaliktad nyo lang. Kapag nasa ilalim yung W, ang technique dyan, di ba nasa ilalim to, baliktarin nyo lang. Kasi kahit sabihin natin yung multiply natin, di-divide nyo rin both sides at tangent 24, yan ang lalabas. This is our width. Pero, ano to, simplicable na to sa calculator. Divide nyo na lang. So, we have 9.43 meters. Tanda natin yan, ha? Yan. Dinerecho na po natin sa 9.43. Alam nga pa, ilagay pa natin yung 4.2 over tangent 24. Pahirapan pa natin sarili natin, diba? Next, cross multiply tayo sa magiging h minus 4.2 equals 9.43 tangent 34 degrees. Ngayon, transpose nyo yung 4.2. So, magiging 4.2 plus, or pwedeng 9.43 tangent 34 plus 4.2. It's either the two. Kahit yung 4.2 mo nang maka-plus, or yung 9.43 tangent 34. Then, add nyo na, ang lumabas ay 10.56 meters. Akala mo, liit ang building. Parang liit na, no? Natulong yung building. Okay. Let us proceed now in solutions for oblique triangles in my next video. So, hope everyone learns about this lesson. So, thanks for watching and see you in my next video.